Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng sarili kong pananaw at opinion hinggil po sa nangyayari sa ating lipunan. Kung may nangyayaring krimen, patayan, droga, kidnapping, bakit palagi lang po si Pangulong Marcos ang sinisisi? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers, supporters, haters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong panonood, komento at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Every time guys manonood ako ng mga video sa YouTube, especially ang nangyayaring mga krimen, hindi ko talaga matiis at maisip sa mga comment section ng mga tao nagko-comment, no? Mga netizen natin tinatawag, mga kaibigan natin, na palagi lang may makita akong comment na bagong lipunan, BBM resign, kasalanan ito ni Bongbong Marcos, ito ang ating bagong bayan, puno ng droga, krimen, etc. Alam nyo guys, hindi ko naman sinasabi na I'm defending our mahal nating Pangulong Bongbong Marcos, pero sa tingin ko, it's very unfair to our President na bawat krimen nangyayari, droga, rape, patayan, kidnapping, kung ano-ano pang nangyayari, no, rumble, ay sinisisi natin sa ating Pangulo o sa ating pamahalaan. Challenge ko kayo, saan kayo nakakita ng bansa sa buong mundo na walang krimen? Sinisisi ba ang Pangulo o ang bansa sa nangyaring krimen? Meron, pero hindi lahat-lahat. Dito halos araw-araw na mga krimen nakikita ko. Same comment nakikita ko, karamihan nagko-comment kasalanan ng presidente, kasalanan ni BBM, bagong lipunan, kasalanan ng gobyerno. Hindi lahat ng pagkakataon kung may gumagawa ng krimen, masubaybayan ng ating mga pulis, military at government. Okay? Minsan nga ang kaso selos, no? Nagsagsakan. Kasalanan ba ng Pangulo natin kung may love triangle sila? Ikalawa, ni-rape ang 5 years old, 7 years old na bata, addict yun, nag-rape. Kasalanan man ni Bongbong Marcos nga, bakit siya ba nagbigay ng droga? At walang bansa, guys, no? In reality, na walang drugs. Kahit Amerika mayroon drugs. Pero anong magagawa ng gobyerno? Talamak ang droga. Kahit si Tatay Digong, yun po ang kanyang selling point. Bakit naluklok sa presidente? Naubos ang mga addict during his time? Wala. Karamihan ang pinapatay ang mga pitsugin, mga small-time players na mga addict at pushers. Pero mga big-time, mga Peter Lim, hindi Michael Ya, mga Chinese drug lords, nahuli ba? Hindi. Kasi may pera sila. Sa tingin ko guys, we have to be realistic. Instead of blaming, no, our government, let us help our government by being vigilant. Kung makita tayong krimen, tawagan natin ng pulis, humingi tayo ng tulong, barangay at iba pa, no? Kasi kung puro reklamo lang tayo sa ating pamahalaan, sinisisi natin lahat ng mga nagkalitsi-litsi sa ating buhay, sa ating Pangulo, sa pamahalaan, wala tayo guys na mapupuntahan sa ating buhay. Walang trabaho, pamahalaan ang sinisisi. Naghiwalay sila ng kanyang nobya, pamahalaan ang sinisisi. Nalugi ang negosyo, pamahalaan pati ang Diyos sinisisi. We have to be realistic on the things that happening in our lives. Hindi lahat masisi natin sa Diyos, sa kapwa natin. Baka ang kakulangan din ay nasa atin. Hindi lang natin nakikita because we don't want to accept na may kasalanan tayo kahit nagkaganon ang ating buhay. Let us help our government, our society. Yun lang po guys. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa channel ko. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ingat po tayo palagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam.